Kabanata 1121. Buti na lang at bata pa ang dalawang batang nasa katabing silid. Ang panganay na kapatid na babae, si Elaine, ay 7 taong gulang, samantalang ang bunsong kapatid na si Dominic ay 4 at kalahati pa lang. Sila ay partikular na mahusay na kumilos at hindi magdudulot ng problema. Zyla, ano ba ito? Ngayon lang nakakita ng drone si Elaine, at na-curious siya tungkol dito. Ito ay isang drone at maaari itong kumuha ng mga panoramic shot. Makikita rin natin ang napakalayo sa pamamagitan nito. Zyla nag-squat sa lupa at tinuruan siya kung paano ito kontrolin. Halika, tuturuan kita kung paano ito kontrolin. Masunuring tumanggaw si Elaine habang pinagmamasdan si Zyla na masigasig na kinokontrol ang drone. Matapos turuan ni Zyla si Elaine kung paano kontrolin ang drone, ibinigay niya ang control panel sa kanya. Halika, subukan mo. Tumingin sa kanya si Elaine at maingat na kinuha ang control panel. Isang ngiti ang bumulaga sa mukha ni Zyla nang makita niyang maingat na kinokontrol ni Elaine ang drone tulad ng itinuro niya sa kanya. Biglang tumunog ang phone niya. Tawag iyon ng kanyang ama. Naglakad siya papunta sa gilid at sinagot ang tawag. Itay, nasaan ka? Tanong ni Mr. Mayweather. Simpleng sagot ni Zyla. Ako. Nasa business trip ako. Business trip. Okay, magtatanong ako sa iyo. Ka-date mo ba si Yarek? Ano po? Hindi ako nakikipag-date kay Yarek. Ayaw mo pa rin sabihin ang totoo, pareho kayong nakuna ng paparazzo na magkasama kagabi. Ang internet, ang mga magazine, at ang mga pahayagan ay puno ng mga balita tungkol sa iyo at kay Yarek. May mga reporter pa nga na lumapit sa akin. Natigilan si Zyla. Hindi niya inaasahan na makukunan silang dalawa ni Yarek na magkasama noong nakaraang gabi. Pinilit niyang kalmeyan ang sarili at huminga ng malalim. Itay, kami. Zyla, nagbabanta ba siya sa iyo? Tanong ni Mr. Mayweather bago pa man makapagsalita si Zyla. Natulala si Zyla. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang boses at sumagot, paano mo nalaman, Itay? Alam ko iyon. Ninis at nadismaya si Mr. Mayweather. How dare that brat threaten my daughter? Dad, wala na akong ibang magagawa. Since pwede niya akong ilagay sa blacklist, kaya rin niyang gawin ang gusto niya sa ating pamilya. Ayoko na mabangkarote ang pamilya ko at maging walang tirahan. Mr. Mayweather said exasperatedly, kahit kaya niya yon, hindi niya teritoryo ang Slovakia, at karamihan lang ang kaya niyang bantaan ay tayo. Besides, kahit may gusto siyang gawin sa Royal Crown, kailangan pa rin niyang dumaan sa Black Gold. Paano ka naging ganoon kaloko at naloko ka ng bastardo na yan? Saglit na natigilan si Zyla, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Niloloko niya ako, oo. Sa tingin mo ba talaga nandito ba si Yarek para magnegosyo? Isa siyang tusong matandang sorrow tulad ni Mr. Goldman. Wala kang kapantay sa kanya sa lahat. Gawin mo ba sa tingin mo mag-e-invest siya sa isang bagay na hindi magdudulot sa kanya ng kita? Ano kaya ang makukuha niya sa paglagay sa iyo sa blacklist? Siya ay namumuhunan sa clouds. Alam mo ba kung magkano ang pera na mawawala sa kanya kung ilalagay kanya sa blacklist bago ilabas ang pelikula? Negosyante siya, at laruan ka lang niya. Wala na nga bang paraan na gagawin niya ang isang bagay na tulad na hindi magdadala sa kanya ng anumang kita? Bukod pa rito, kailangan pa rin niyang mag-ingat para kay Mr. Goldman kung may gusto siyang gawin kay Royal Crown. Sa tingin mo ba siya ay bongga? Mr. Mayweather lashed out to Zyla, ngunit siya ay nag-hang up ang tawag. Mahigpit niyang kinuha ang kanyang telepono, sinubukan ang lahat upang pigilan ang kanyang galit. Pumasok siya muli sa bahay at sinimulan na ang pag-iimpake ng mga gamit niya. Ang tinig ng taong namamahala na. Nakikipag-usap sa mga bata ay nagmula sa labas, at sinabi ni Elaine na si Zyla ang nagturo sa kanya na kontrolin ang drone. Hindi nagtagal, itinulak ni Yarek ang bumukas ang pinto at pumasok sa bahay. Nang makita niyang nag-iimpake na si Zyla ng mga gamit nito, nakipot ang kanyang mga mata. Saan ka ba pupunta? Nagpatuloy si Zyla sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit nang hindi nakatingin sa kanya. Babalik na ako. Tumalikod siya dala ang kanyang mga bagahe, ngunit hinarang siya ni Yarek. Sinundan niya saan man siya magpunta, ayaw palabesan ng babae. Napapikit si Zyla at pilit siyang itinulak palayo. Umiwas siya patagilid bago siya mahawakan ng kamay nito. Nang nawala na siya ng balanse at malapit na damapa, inabot niya ito at hinawakan sa kanyang mga braso. Sino ba ang nagsabi na pwede ka nang bumalik? Kabanata 1122. Nahirapan si Zyla na makawala sa mga bisig ni Yarek pero wala itong nagawa.
Itinaas niya ang ulo para tumingin sa kanya at tanong, nung sinabi mong ipapa-blacklist mo ako, nagsisinungaling ka, di ba? Pumikit si Yarek. Gayon pa man nahulog ka pa rin para dito. Tama ang tatay ko. Nagnangalit ang ngipin niya at nagtanong ulit, so, ibig sabihin, pinaglalaroan mo ako. Mahigpit na siniguro ni Yarek ang kanyang mga bisig at samandal sa malapitan. May smirk na nagtutulak sa kanto ng ang kanyang mga labi gaya ng sinabi niya, akala ko matalino kang babae, pero parang mali ako. Kasing walang muwang ka lang ibang tao. Huminga ng malalim si Zyla para kalmado ang sarili. Sa tingin mo ba masaya ito? Tumingin si Yarek sa kanya, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano. Sigurado akong marami kang kasiyahan na niloloko ako na parang unggoy, di ba, Yarek? Sabi mo ayaw mong masyadong makialam sa isang relasyon, kaya sumama ako sa iyo. Mayroon kang ang daming babaeng katabi mo, bakit hindi mo na lang ako mapabayaan? Hindi na napigilan ni Zyla ang sarili at umiyak. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at ang kanyang dibdib ay huffing up at pababa ng mabilis. Sa sumunod na segundo, kinalma niya ang sarili at pilit na ibinalik ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Yun na nga wala na ako dito. Nang tumalikod na ito at malapit nang umalis, muling hinawakan ni Yarek ang kanyang mga braso. Siya niyakap ang baba ng kanyang daliri at sinabing, lumabas ka na. Kung ayaw mong gawin ito sa akin, bakit mo gagawin, gusto mo ba akong lapitan? Nagsimulang magpataas at bumaba muli ang kanyang dibdib. Nilapitan kita. Ikaw ang taong nilapitan muna ako. Oo, tama ka, natatawang sabi ni Yarek. Mas lalo niyang ikinapit ang kamay niya sa mukha nito at pinilit itong itaas ang ulo niya. Ako ang lumapit sa iyo, pero sino ang lumapit sa akin noong ako, gusto mo bang tapusin ang deal mo? Napatulala siya at sandaling tumigil ang tibok ng kanyang puso. Napahilig si Yarek, kinikiliti ang mukha nito sa mainit na hininga nito. Ikaw ang lumapit at kinausap ako nang magdesisyon akong tapusin ang deal namin. Zyla, binigyan kita ng pagkakataon na makaalis dito. Pero ikaw ang naging na nagtapon ng pagkakataon. She froze in his arms, and it took a while bago niya pinaghiwalay ang kanyang mga labi at mumbled, gusto ko lang makakuha ng explanation. Isang paliwanag para saan? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang gusto mo rin gawin ito sa akin, di ba? Malamig nang umiti si Yarek. Kung hindi, bakit hindi ka tumanggi nung natutulog ako sa tabi mo? Ikaw ba ay sigurado wala kang bagay para sa... Isang malaking sampal ang ibinigay ni Zyla sa mukha nito, dahilan para lumiko ang ulo nito patagilid at isang pulang hinang upang lumitaw sa kanyang pisngi. Walang ekspresyon niyang kinuha ang kanyang malita at lumabas ng bahay. Itinakbo ni Yarek ang kanyang daliri sa ibabaw ng nasusunog na mainit na pulang welt sa kanyang pisngi, ang kanyang ekspresyon nagiging malupit sa bawat segundong dumadaan. Hindi na muling nakita ni Zyla si Yarek sa loob ng 10 araw matapos bumalik sa Baseburg mula sa Persian Gulf. Siya nagpalit ng phone number at ipinagpaliban ng iba't ibang advertising endorsements at variety show mga imbitasyon. Umatras pa siya sa kanyang upscale apartment. Isa-isa nang nawawala ang mga iskandalo tungkol sa kanila ni Yarek sa internet, at walang magiging pag-usapan pa ito once na nawalan na sila ng interes dito. Nang mag-iimpake na siya ng mga gamit niya, tinawag siya ni Mindy. Zay, wala ka pang kinukuha na trabaho for the past 10 mga araw. Hindi ka naman titigil, di ba? Huwag kang mag-alala, mahinang sagot nito. Gusto ko lang magpahinga ng matagal. Tanong ni Mindy, saan ka pupunta? Panipi. Saglit siyang natigilan bago isinantabi ang kanyang telepono at binuksan ang loudspeaker. Tulad ng kanyang nakatiklop ang kanyang damit, sinabi niya, maglalakbay ako. Sige, may iba pa akong dapat gawin, kaya binaba ko na. Ibinaba naman ni Zyla ang tawag. Hindi niya sinabi kay Mindy kung saan siya pupunta dahil nag-aalala siya na baka aksidenteng sabihin ni Mindy ibang tao tungkol sa kinaroroonan niya. May isang tao na ayaw na niyang makitang muli sa buhay niya. Gayunpaman, ang langit ay naglaro ng isang biro sa kanya. Si Zylala ay nagpapatulog sa eroplano, at nang magising siya, nagulat siya nang makita niya katabi niya si Yarek. Nagbabasa ng magazine si Yarek, at parang hindi niya ito napansin. Tinatakpan ni Zyla ang mukha niya sa kanya mask, at bagaman siya ay nakasuot ng salaming pang-araw sa buong paglipad, naalala niya na ang nakaupo sa tabi naging mayaman na ang kanyang ginang. Lumipat siya ng pwesto, lumapit sa bintana, at nagkunwaring tulog. Kabanata 1123. Biglang naglagay ng bote ng inumin si Yarek sa nakatiklop na mesa sa harap niya, at nabigla siya.
Sinubukan niyang sulyap sa kanya pero hindi niya magawa ng masyadong halata. Tapos, bigla niyang hinubad ang sunglasses nito. Kinuha niya ang mga ito pabalik, isinuot muli, at binalingan siya pabalik sa kanya na nakabalot ang mga braso nito sa kanya. Napatawa si Yarek at iniunat ang mga braso para agawin ang balikat nito. Galit ka pa rin ba sa akin? Tinulak ni Zyla ang kanyang kamay ang layo, itinuro sa kanya, at sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin, alisin mo ang iyong maruming mga kamay sa akin. Kung hindi, ako ay demanda ka para sa pangmomolestya. Ipinatong ni Yarek ang kamay sa noo nito at tiningnan siya. Pagkatapos, siya natatawang sabi nito, tingnan mo ang paligid mo. Kaming dalawa lang ang nasa business cabin. Natigilan si Zyla, tumayo siya at tumingin sa paligid, at tulad ng sinabi ni Yarek, wala isa sa business cabin. Siya ay dumbfounded at bumaba muli sa kanyang upuan. Ano ang ibig mong sabihin sa ito? Napahilig si Yarek habang umiikot ang daliri sa buhok nito at sumagot, nagkataon na ang pamilya ko nagmamay-ari ng airline na ito. Hindi inaasahan ni Zyla na ipapadala niya ang sarili sa kamay mismo ni Yarek. Sa sandaling iyon, ang piloto ay gumawa ng isang anunsyo na nagsasabi na ang flight na sinasakyan niya, K7741, ay malapit ng lupa sa paliparan sa Yar Amur at na pasahero pagdating sa East Winston, Rutherford, ay upang maging inilipat sa second floor ng airport para sa pagsakay. Walang magawa si Zyla sa kanyang kinauupuan. Kung sila ay pagpunta sa ilipat sa Yar Amur sa East Winston, hindi ba ibig sabihin nito ay dumiretso na siya sa teritoryo niya? Habang nalilibugan si Zyla, nilapag ni Yarek ang kanyang mga labi sa labi ni Zyla, stunning ito. Nang malapit na siyang itulak kanya ang layo, siya ay na. Tumayo na. Ano bang problema mo sa burol, Yarek? Napasigaw si Zyla ng labis na itinaas ang kamay sa isang tangkang sampelan siya sa pisngi. Nakahanda si Yarek para dito, kaya hinawakan niya ang palso nito at hinayla ito sa kanyang mga bisig. Pumutok ang tawa niya above her as he said, hindi magandang ugali ng mga babae ang maging ganoon ka boorish. Bawalan mo ako, sigaw ni Zyla habang nahirapan siya. Pinisil at sinampal siya nito, at sipain din sana niya ito kung nasa kanya ang pagkakataon. Gusto kong magpalat ng upuan. Bumangon siya mula sa kinauupuan. Biglang bumaba ang eroplano, dahilan para mahulog siya sa kanila ni Yarek palad sa lupa sa isang lugar na hindi niya dapat hawakan. Natigilan siya saglit bago siya umatras ang kamay niya at bumalik sa kanyang kinauupuan. Ang sensasyong nanatili sa kanyang palad ay, napahilig si Yarek at mamulong sa tenga niya, kumusta naman? Kinut siya ni Zyla at sumagot, average lang. Talaga. Binalingan ni Yarek ang ulo para salubungin ang tingin nito. Tinitigan niya ito ng mabuti, at napuno ang tingin nito may pagnanais. Kahit average lang, sapat na para masiyahan ka, di ba? Wala namang sinabing kapalit si Zyla. Pagdating ng eroplano sa airport ni Yar Amur, kinuha ni Zyla ang kanyang malita at nagmadaling pumunta sa susunod na flight. Gayunman, pinigilan siya ng isang tao sa daanan. Binalingan niya ang kanyang ulo nang makita na si Yarek at nagpapisang ang mga bodyguards niya papunta sa kanya. Habang nalilibugan, kinuha ng bodyguard ni Yarek ang malita niya. Hindi alam ni Zyla kung dapat ba siyang magalit o tumawa ngayon. Sabi niya, ano ang shitty approach, Mr. Hathaway? Panipi. Sagot ni Yarek. Tumigil ito sa harap nito at sinabing, kaya hindi ka na makakapunta sa East Winston, Miss Mayweather. Lumapit si Zyla sa kanya at walang ekspresyong nagtanong, ano ang gusto mo? Ako, ibinaba ni Yarek ang ulo para tingnan siya at sinabing, wala lang. Pagkatapos nun, nag-chuckle siya at tinakbo ang daliri niya sa buhok nito. Gusto ko lang ipakita sa iyo sa paligid sa Yar Amur. Ibig mong sabihin gusto mong ipakita sa akin kung gaano karaming babae ang mayroon ka, di ba? Itinulak ni Zyla ang kamay niya palayo. Ako nga pala sorry. Hindi ako lalaki, kaya ako hindi interesado sa mga babae. Bukod pa rito, kung gusto mo ang aking malita, maaari mong magkaroon nito. Ayoko na nga, tumalikod si Zyla, at nang malapit na siyang umalis, may humahawak sa backpack niya, dahilan para makatisad siya ng ilang hakbang balik. Nang mabawi niya ang kanyang balanse, binalingan niya ang kanyang ulo para tumingin sa kanya at sinabing, hayaan mo na. Walang sabi-sabing nilapitan niya ito at hinawakan ang mga balikat nito. Isinulong niya ito sa kabila ng ang kanyang paghihirap. Paglabas nila ng gate ng airport, ayaw niyang sumakay sa kotse, pero ang bodyguard pilit na itinulak siya papasok sa kotse. Pagpasok ni Yarek sa kotse, lumipat si Zyla sa kanto at binalot ng mahigpit ang backpack.
Naroon ang kanyang mga card, visa, at ID card sa bag, kaya naisip niya na hindi niya dapat hayaang mahulog ang mga ito sa mga kamay ni Yarek. Kabanata 1124. Hindi pinilit ni Yarek si Zyla na umupo malapit sa kanya. Tutal, nasa kotse niya siya ngayon, at wala nang paraan makakatakas siya sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang upscale hotel na pag-aari ng mga Hathaway. Parehong si Zyla at ang kanyang mga malita ay itinulak sa isang silid. Tumayo ang bodyguard sa tabi ng pinto at sinabing, "Miss Mayweather, kung may kailangan ka, balitaan mo na lang ako. Enjoy ka na lang sa stay mo." Pagkatapos ay isinara ng bodyguard ang pinto, iniwan si Zyla upang tumayo frozen stiff sa kanyang silid. "Iso, pinapanta lang niya ako sa hotel. Sa Hathaway Mansion, ang street, Donner Estate, young Master Yarek, hinihintay ka ni Mrs. Hathaway sa study room." Tumayo ang butler sa tabi ng hagdanan at bahagyang yumuko kay Yarek. Tinanggal ni Yarek ang jacket niya at iniabot sa butler. Hinubad niya ang kanyang relo at umakyat sa study room. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad ang nakaupo sa likod ng mesa. Siya mukhang nasa mid-50s na siya, pero dahil inalagaan niya ng mabuti ang kanyang balat, mukha siyang babae sa ang kanyang mga early 30s o 40s. "Ina," lumapit si Yarek sa mesa at nakita niya ang isang magazine sa mesa. Ang magazine ay tungkol sa iskandalo sa pagitan nila ni Zyla na nahuli ng paparazzo sa Slovakia. Hindi niya ginawa isipin mo na lang na ibebenta ito sa ibang bansa. Itinulak ni Yuna ang magazine sa kanya at sinabing, "Wala akong pakialam sa gagawin mo sa labas, pero masyado kang walang ingat this time. Hindi mo kailanman iniiwan ang gayong mga tidbits, kaya ano ang nangyayari dito oras?" Dinampot ni Yarek ang magazine at walang pakialam na binaligtad ito. "Hindi ba maraming balita tulad ng ito?" "Hindi, iba na ang oras na ito." Ipinatong ni Yuna ang kamay sa noo at hinagod ang kanyang mga templo. "Kaya ko natingnan mo na iba ang trato mo sa babaeng ito. Seryoso ka ba this time?" Wala namang sinabi si Yarek. Itinaas ni Yuna ang kanyang mga talukap ng mata at tumingin sa kanya. "Anak ko ka at ikaw ang magiging tagapagmana ng mga Hathaway. Huwag ding kalimutan na engaged ka kay Mandy." Natawa si Yarek. "Ina, ikaw ang nagdesisyon sa kasal namin ni Mandy. Ni minsan ay hindi ko pa nasabi na gusto kong magpakasal kanyang. Hindi na ako ang teenage brat na kaya mong manipulahin." Yarek, hinampis ni Yuna ang mesa, tumayo siya, at galit na sumigaw, "Kung pakakasalan mo si Mandy, makakatulong ito sa isang lot sa pag-unlad ng mga Hathaway. Magiging mabuti siyang asawa." "Hindi." Nonchalant ang tingin ni Yarek sa kanya. "Magiging mabuti siyang asawa, ngunit hindi siya kailanman magiging asawa ko. Ina, ang mga Hathaway ay lubos pa ring uunlad ng walang anumang tulong mula sa ibang tao. Luma na ang pag-iisip mo." Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. "Bumalik ka dito," sigaw ni Yuna. Gayunpaman, walang isip na binayaran ni Yarek ang kanyang sarili at lumayo. Halos mawala ng malay si Yuna sa galit. Hinugot niya ang kanyang telepono para tumawag. Nang ang tawag ay connected, nagsuot siya ng ngiti at sinabing, "Mandy, nagbalik na si Yarek. Ngayon ka lang ba nakalaya, 2 araw na tuloy-tuloy si Zyla sa hotel." Sinubukan niyang samantalahin ang pagkakataon at tumakas, ngunit ang Hathaways ang may-ari ng hotel, at puno ito ng mga tauhan ni Yarek. Sinubukan niyang takbuhan ang elevator na may kanyang malita 2 beses, ngunit siya ay nakuha intercepted parehong beses. Malaya siyang makalakad sa hotel, ngunit hindi siya pinayagang lumabas ng hotel. Naisip niya kung sinubukan ba siyang I-confine ni Yarek dito. Pagkatapos maligo, umupo siya sa sofa na naka-bathrobe. Saglit siyang nag-isip at hinanap ang numero ng telepono ni Maisie. Nang tatawagan na niya si Maisie, tumunog ang doorbell, at natulala siya. Itinabi niya ang telepono at tumayo para sagutin ang pinto. Nang makita niya na nakatayo ang lalaki sa labas ng pinto ay si Yarek, sinubukan niyang isara ang pinto pero huli na. Pinilit na ni Yarek ang sarili papasok sa kwarto. Samandal siya ng malapit sa kanya. Umungol siya sa alak at mainit ang kanyang hininga. Bago pa man siya makapagsalita, hinalikan na siya ni Yarek, mas walang pasensya kaysa dati. Pinilit ni Zyla na iwasan ang halik nito habang nahihirapan ito. "Yarek, ano ka ba?" Idiniin ni Yarek ang kanyang mga labi sa kanyang mga labi bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, at tumaas ang temperatura ng kanyang katawan sa isang nakakagulat na antas. Lumipat siya sa tenga nito at mamulong, "May nagdroga sa akin, at ikaw lang ang makagagawa." Binuhat siya ni Yarek papasok sa banyo at hinayla ang bathrobe nito.
Kabanata 1125. Mula sa banyo hanggang sa master bedroom, dominado ni Yarick ang lahat sa dilim. Walang sino man ang maaaring makita ang matinding pagnanasa na itinago niya sa malalim na tingin. Para kay Yarick, ang intimate activity na tumagal hanggang ang liwanag ng araw ay isang kailaliman na pinili niyang landagin. Tungkol naman kay Zyla, ito ay isang contradiction at panunupil na ngayon lang niya naramdaman. Sa huli, naging kalmado ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Zyla sa ingay sa buhay silid. Nang pilit niyang ilipat ang kanyang katawan, parang nahuhulog ang kanyang katawan. Habang siya ay nasa isang trance, narinig niya ang isang babaeng umuungol, "Yarick, fiancé mo ako. Hindi ako haad lang sa iyo kung gusto mo magsaya sa ibang babae, pero sana ay igalang ninyo ang marriage contract natin." Nanginginig ang mga pilikmata ni Zyla. "INC." Pinilit niya ang sarili na tumayo mula sa kama at pumunta sa pinto upang makinig sa kanilang pag-uusap. Natatawang sabi ni Yarick, "For the record, hindi pa ako pumayag na pakasalan ka. Gusto mo bang mag-renege sa mga marriage contract sa pagitan ng aming mga pamilya?" Nanginginig ang balikat ng babae, at nakaramdam siya ng kahihiyan. Bakit nga ba hindi ba? Ipinatong ni Yarick ang kanyang mga braso sa likod ng sofa at inilipat ang kanyang katawan sa isang komportableng posisyon. "Ang aking ina ang nagpasya ng kasal, kaya bakit hindi mo isaalang-alang ang pagpapakasal sa aking ina sa halip? Ikaw, gawin mo ba sa tingin mo kaya mo akong pilitin na tanggapin ang kasal sa pamamagitan ng pagdadroga sa akin?" Yarick hinawakan ang paanan ng alak baso at pinaikot ito ng marahan. "Unfortunately, lahat ng meron ako ngayon ay hindi ibinigay sa akin ng mga Hathaways. Sa makatuwid, hindi ko kailangang makinig sa kanila, at maaari kong piliin kung anong uri ng babae ang nais kong maging ang asawa ko." Dahan-dahan niyang ininom ang alak. Namutla ang mukha ni Mandy, at naging bloodshot ang mga mata nito. "Pero ang maging asawa mo ay noon pa man ay akin wish mo, Yarick. Alam mo ba kung gaano katagal ko na hinihintay ang araw na ito? Alam kong nanliligaw ka lang sa ang mga babaeng iyon. Hindi mo sila mahal sa lahat. Para sa iyo, walang mas mahalaga kaysa sa mga benepisyo, at maaari kong dalhin sa iyo ang mga benepisyo na gusto mo." Tinignan siya ni Yarick sa pamamagitan ng wine glass at sinabing, "Including the buong pamilya Nix." Napatulala siya. Ano ang sinabi mo? Sabi mo pwede mo akong dalhin ng benefits, di ba?" Sabi ni Yarick na walang pakundangang ngiti na humihila sa kanyang mga labi, "Kung pwede mo ibigay sa akin ang buong pamilya Nix, baka bigyan ko ng consideration." Natigilan si Mandy at nakatali ang dila. Lumapit ang bodyguard at inilabas siya. Kinagat niya ang kanyang mga labi, tumalikod, at umalis. Tumayo si Zyla sa likod ng pinto na walang sinabi. Bigla na lang, itinulak ni Yarick ang pinto para buksan, at ang pinto sumalpok sa noo niya. Tinatakpan niya ng kamay ang noo at ilang hakbang siyang natisod. Isang kamay ang lumabas sa wala at binalot ang baywang niya. Hinayla siya ni Yarick at natawa habang tinutulungan siyang himasin ang namamagang noo nito. "Ano ang mga dating ginagawa mo sa likod ng pinto? Pwede ka naman palaging lumabas, alam mo ba?" Itinulak ni Zyla ang kamay niya palayo. "May fiancé ka na." Hinimas-himas siya ni Yarick mula sa sahig at umupo sa kama. Pinilit ni Zyla na palayain ang sarili sa kanyang yakap pero mahigpit niyang niyakap ito. "Ang nanay ko ang nagdesisyon ng kasal. Di na ako mag-aasawa ang babaeng iyon. Pero nandito siya para hanapin ka. Paano kung malaman ito ng media ako ba ang magiging target na naman?" Walang ekspresyong tiningnan siya ni Zyla. "Niloko mo ako para maging lover mo. Dahil ito ay mga 3 buwan na ngayon, sa tingin ko dapat ay tungkol sa oras. May fiancé ka, kaya sa tingin ko dapat pumunta tayo sa ating hiwalay na ang mga paraan ngayon. Ayaw kong maging isang homewrecker, at ayaw kong makita ang aking sarili na lumilitaw sa balitang headline na sinasabing nakialam ako sa pagsasama ninyo." Nang makita ang stern expression sa mukha nito, siya alam na seryoso si Zyla sa pagputol ng relasyon sa kanya, at hindi niya maiwasang hindi siya panunukso. "So ano ba gusto mo? Gusto mo maging asawa ko? Gusto ko nang bumalik." Pinilit ni Zyla na makawala sa kanyang mga bisig, ngunit tumalikod si Yarick at pinisil siya sa kama. Natigilan siya, at nang maalala niya ang sinabi ni Yarick sa kanya sa Persian Gulf, natawa siya malamig na malamig. "Ano bang problema, Mr. Hathaway? Gusto mo bang ulitin ito? Curious talaga ako dito. Dahil ba sa daan-daang babae hindi ka pa nasa sapat? Kaya pala mataas ang libido mo." Kabanata 1126. Itinakbo ni Yarick ang mga daliri niya sa labi nito at ngumiti.
Wala akong kasing dami ng babae na akala mo. Kung hindi naman daanan, at least 12-12, di ba? Inilayo niya ang kamay nito. Hinawakan ni Yarek ang daliri nito at hinawakan ito. Iba na nga, hindi siya pinansin ni Zyla dahil pagod na siya para sa ang kanyang paliwanag. Hinailan niya ang kamay niya at isinuot ito sa dibdib ni Yarek, balak niyang itulak ito malayo, ngunit ang kanyang katawan ay naramdaman na kasing tatag ng isang bundok. Ibinaon niya ang mukha sa balikat nito at tumawa. Hindi mo gusto ang katotohanan na mayroon akong masyadong maraming mga kababaihan sa paligid ko, di ba? Nang makitang hindi niya ito maitutulak palayo, tumigil na lang si Zyla sa paghihirap. Since galit siya sa mga babaeng nakikinig sa kanya at ginagawa ang gusto niyang gawin nila, magiging ganoon na lang ako. Oo nga, ayoko ng katotohanan na napakaraming babae ang nakapaligid sa iyo. Si Zyla ang nag-initiate na magbalot ng braso sa leeg niya habang naglalabas ng hint ng coquettishness sa pamamagitan ng kanyang flirtatious gaze. Bakit naman ako mag-share isang lalaki na may ibang babae, lalo na isang lalaking kasing outstanding mo, Mr. Hathaway? Mas gusto ko na lang itago ikaw sa sarili ko. She then jerked his body abruptly, turned over, at nagpalit ng posisyon sa kanya. Tama ka nga eh. Hindi ko ginawa reject ka nung isang gabi dahil may bagay ako sa iyo. Tumanggi lang akong maging lover mo dahil ako naglalaro ng mahirap makuha. Sino ba naman ang ayaw maging babae ng pinakamayamang lalaki sa mundo? Hindi lang ako ang gusto maging babae mo kundi pati na rin ang babaeng nagtataboy sa lahat ng mga babaeng iyon na nakakainis sa paligid mo. Ibinaba ni Zyla ang ulo para halikan ito. Tumayo ito upang mga tuwira na itutulak niya ito palayo, ngunit hindi niya ginawa, hayaan nag-iisa umiwas sa kanyang halik. Titig na titig si Yarek sa kanya, at may pahiwatig ng kuryosidad ang nagliwanag mula sa ilalim ng malalim na mga mata nito. Ilang segundo lang nag-alangan si Zyla, pero tinaas na niya ang mga kamay niya, kinapa ang mukha nito sa pagitan ng dalawang mga palad, at hinalikan siya ng walang anumang babala. Nagulat siya. Ang intimate moment ay tumagal lamang ng split second nang hayaan ni Yarek na makalaya ang kanyang mga labi matapos lamang siyang bigyan ng mababaw na pekas. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa pisngi nito at hinagod ito ng bilog. Mabuti na lang. Natawa ito ng malakas, lumapit sa tenga nito, at bamhulong, seryosohin ko ang sinabi mo lang. Nang medyo nalibugan si Zyla, tumalikod siya, naipit sa ilalim ng katawan niya, at inulit ang kanyang sabi lang, Zyla Mayweather, dead serious ako this time around. Huminga siya ng malalim. Seryosohin mo ang ano, yung sinabi mo lang seconds ago. Hinimas-himas ni Yarek ang sulok ng kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki. Sabi mo ikaw gusto mo akong itago sa sarili mo. Nagawa mo na ngayon, di ba? Wala ka na ba sa isip mo? Ako lang, medyo nalito si Zyla. Di ba galit siya sa mga babaeng pester sa kanya tulad ng nangyari kay Jody? Ano ba ang gusto mong sabihin na ikaw ay lamang acting? Natatawang sabi ni Yarek. Iyon ay kaya makatutuhanang na ito ay lubos na kapanipaniwala. Kaya sign up na ako. Bibigyan kita ng pagkakataon na maitaboy ang lahat ng mga babaeng iyon. Yan ang ano mo gusto, di ba? Iniwas ni Zyla ang mukha, hindi ko. Magbabayad ka na lang sa ginawa mo nung isang gabi. Napapikit siya sa sarili niyang sinabi. Ikaw. Walang katulad ang masayang ekspresyon ni Yarek, hindi mo ako kinamumuhian. Blanko ang tingin nito sa kanya habang wala siyang masabi. Nilapitan ni Yarek ang pisngi nito gamit ang kanyang mga labi, at makikita ang isang malapad na ngiti sa mukha nito. At hindi mo galit ka rin sa akin dahil hinawakan kita, di ba? Napabigla si Zyla sa lugar. Di ko siya kinamumuhian. Hindi ko hinahamak ang kanyang haplos, kaya hindi ko ipagkakaila ang lahat ng mga pahayag na ito para lamang sa kapakanan ng pagtanggi. Iniangat ni Yarek ang mukha at pinilit siyang tumitig ng diretso sa sarili. Ayaw mong aminin na nabigo ka na magkasama ni Luis, kaya gusto mong patunayan na ikaw pa rin ay isang kaakit-akit na babae. Kaya naman sadyang binigyan mo ng pagkakataon si Nathan na liligawan ka. Nakakaawa na ang mga lalaking kumukuha ng bait kaya madali usually may ulterior motives. Huminga ng malalim si Zyla. So ano, ngumiti si Yarek at tinapik ng daliri ang dulo ng ilong nito. Natapos ko ang kontrata ko sa iyo ng mas maaga kaysa kung ano ang napagkasunduan namin, at ang pakiramdam na nilalaro ako ay hindi umupo ng maayos sa iyo. Panipi, mabilis na tumambad ang kanyang dibdib. Iyon ay dahil kinwestiyon mo ang aking kasanayan sa pag-arte. Ganun ba talaga? Wala pang 1 pulgada ang layo ng mga labi ni Yarek sa pisngi nito.
Sobrang makati ang pakiramdam ni Zyla habang nagsipilyo ang hininga niya sa kanyang maselang balat, hindi na lang nasabi na parang nagninangas ito mainit. Dahil dito, inilayo niya ang kanyang ulo para iwasan siya. Binalika ni Yarek ang mukha, naiwan siyang walang matakasan. Medyo matayog ka sa mata ni ang publiko, ngunit ang iyong kataasan ay isang baluti lamang na nilikha mo upang protektahan ang mahiyain at inosenteng dalaga na nabubuhay sa loob mo. Mabangis kang mapagkumpetensya at nais mong maging mahusay kaysa sa iba sa lahat ng aspeto ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman mo tulad ng hindi mo kayang umatras sa anumang hamon na dinala ko. Obviously, wala ka pang kasama tao, pero walang pakundangang pinili mong magsinungaling. Gayunpaman, agad kang umatras kapag ang tunay na pakikitungo ay pagiging iniharap sa iyo. Kabanata 1127. Umiwas ng tingin si Zyla at napabuntong hininga. Hindi ko naman ginawa. Umusli si Yarek. Natatakot ka na baka mahulog ka sa akin balang araw. Kaya ka umatras. Si Zyla ay kaya naa-agitate na nanginginig ang buong katawan niya. Sino ba ang nagsabi sa iyo na natatakot ako at bakit naman ako mahuhulog sa iyo? Ako na ba mahulog para sa bawat solong tao sa mundo bago ko gawin ang parehong sa iyo? Dahil natatakot ka, ikaw. Lalong lumakas ang palpitation ng dibdib ni Zyla nang humarap sa pambobomba sa mga tanong nito. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Yarek sa labi at natawa ng hoarsely nang makitang lamambat ang katawan nito. Gusto mo ang excitement at stimulation na hatid ko sa iyo, kaya hindi dahil wala kang nararamdaman para sa akin. Ganon lang talaga, ayaw mo namang aminin. Pinangangapa ni Zyla ang kanyang mga labi at nakatitig sa ibang lugar habang hinahaplos siya ni Yarek pisngi gamit ang kanyang palad. Mukhang maraming kababaihan ang nakapaligid sa akin paminsan-minsan. Ilang segundo siyang tumigil at saka nagpatuloy sa isang mahinang ngiti. Pero sa totoo lang, tulog lang ako, may 2 babae sa kabuuan. Tungkol naman sa iyo, ikaw ang kasalukuyang second placer sa listahan, at baka ikaw pa ang huli. Sa street, Donner Estate, nakaupo si Yuna sa looban at umiinom ng afternoon tea kasama si Mandy. Alam niya na ang pagka na kagabi ay nabigo, kaya gusto niyang aliwin si Mandy. Hindi mo na kailangang mag-alala ng ganoon sa babaeng iyon. Anak ka ng mga Renards, at sa huli ay pakakasalan ka ni Yarek. Ibinaba ni Mandy ang teacup. Mrs. Hathaway, baka seryoso si Yarek sa babaeng iyon. Seryoso ba siya? Nanunuya si Yuna habang inilalagay ang teacup sa kanyang mga labi ngunit hindi siya umiinom mula rito. Simula pa ba noon babae na matay years ago, hindi pa siya seryoso sa kahit sinong babae. Bawat babae na nakasama niya up hanggang ngayon ay panandalian lang ang libog. Na nabanggit ang babaeng iyon, nagulat si Mandy sa isang split second. Pero patay na siya para kaya maraming taon. Siguro nagpakawala na si Yarek. Itinaas ni Yuna ang kanyang mga talukap ng mata. Pero paano kung buhay pa siya? Impossible iyan. Nagulat si Mandy. Nandoon ako nung na-cremate siya. Alam ko na. Tinakpan ni Yuna ang likod ni. Kamay ni Mandy na may hawak na kamay at muling tiniyak sa kanya. Kung ang isang babae na kamukha niya ay lumitaw sa harap niya, buhay at sinipa, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Napabuntong hininga si Mandy. Pero kung ganyan, kahit sumuko na siya sa babaeng iyon, hindi pa rin siya mag-aasawa ako, gusto ba niya? Tiyak na tunog ni Yuna. Hanggat kaya ng doppelganger na isuko niya ang babaeng iyon, isang pekeng kalooban lagi kang pekeng. Pakakasalan ka niya kapag sapat na ang saya niya at nakilala niya ang katotohanan. Pero saan tayo makakahanap ng babaeng kamukha talaga ni Sharon Jinx? Akala ni Mandy ay medyo may idea na kakagalit. Ibinaba ni Yuna ang teacup at nagpalakpakan. Ang babaeng lumabas mula sa likod ni Yuna ay gumawa ng nagbago ang ekspresyon ni Mandy sa pagkabigla. Naisip pa niya na ang taong na-cremate pabalik noon ay talagang nabuhay na muli. Sa Stoslow, ang Soul alahas ay itinampok sa isang lingguhang na-i-publish na fashion magazine, kaya ang tindahan ay mayroon ng nakatagpo ng rurok nito isang linggo matapos ang grand opening nito. Karamihan sa mga customer nito ay mga babae na medyo mahilig sa mga diamante at antaygang alahas, at Maisie, na nanirahan sa Stoslow para sa isang panahon, kinikilala ito. Kung nais ng kumpanya na makapasok sa mainstream market, ang publisidad ng tatak ay dapat na nasa punto. Hindi lang ba ang kailangan nilang i-feature ang kanilang mga produkto sa mga fashion magazine, pero kailangan din nilang ilagay sa maraming advertisement para makaakit ng mas maraming stream ng mga customer. Sa pagtatapos ng araw, malaki ang nagastos nila ng pera para lang sa tamang publicity. Si Maisie ay patuloy na inookupahan mula umaga hanggang gabi, nag-secure ng iba't ibang order,
at ang tindahan ay mayroon lamang nag-recruit ng 2 empleyado sa ngayon. Ganoon din ang nangyari ngayon. Pero pinaalis ni Maisie ang 2 empleyado magtrabaho muna habang nanatili siya sa likod para mag-imbentaryo para sa pagtatapos ng araw. Nang marinig ang tunog ng may nagtutulak sa pinto, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niyang si Nolan iyon. Siya agad na tumakbo sa ibabaw na may. Ngumiti at niyakap siya ng coquettishly. Pagod na ako. Gusto ko ng may yakap. Tumayo siya sa lugar na walang magawa ang ngiti at hinayaan itong yakapin siya sa nilalaman ng puso nito. May naamoy bigla si Maisie, tumingin siya sa baba, at nakita niyang may box ng chocolate jam si Nolan cake sa kanya, at nanlaki ang mga mata nito. Ito ba ay cake mula sa Luck H's Patisserie? Bihira ang mga cakes ni Luck H's Patisserie sa palengke. Kahit na ang isa ay maaaring makahanap ng isa sa merkado, ang kanilang mga pastries ay sikat sa kanilang labis na presyo tag, na kung saan ay kung bakit sila ay lamang popular sa mga maharlika at mga maharlikang pamilya. Kabanata 1128. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay, hinagod ang ibabaw ng kanyang mabalahibo buhok, at iniabot sa kanya ang maselang kahon ng cake. Ito na nga ba mula kay David? Kinuha ni Maisie ang cake sa kanya at tinanong, pinuntahan mo ba si Pangulong David? Marahang tumagon si Nolan, hinubad ang kanyang Americana, grape ito sa likod ng upuan, at dahan-daang ibinalot ang kanyang mga manggas. May hindi pa ba nagagawa? Natatawang sabi ni Maisie, ibig bang sabihin nito ay nag-aalok ka na tulungan ako? Kung hindi, ano pa ang magagawa ko? Bahagyang nagtaas ng kilay si Nolan. Sabi ko nga sa iyo mag-hire ka pa ng ilang tao sa halip na hilingin sa akin na maghintay sa iyo araw-araw. Umupo si Maisie sa sofa sa tabi niya at binuksan ang cake box. Ang pangunahing dahilan ay ang sangay na ito ay hindi pa matatag. Tiyak na kukuha ako ng ilang higit pa kapag ang lahat ay nakakuha sa board at ay gumagalaw stably. Panipi, inalis niya ang kutsara, at masarap, matamis, at medyo mapait ang lasa nito. Ito ay masarap, nilinis ni Nolan ang cashier at ginawa ang inventory count para sa kanya. Habang nakatingin si Maisie kay Nolan, naabala sa mga gawaing ginagawa at mukhang napakaseryoso, hindi maiwasan ng kanyang mga labi na tumaas. Ang aking asawa ay mukhang pambihirang gwapo habang siya ay nasa trabaho. Hubby, may lasa ka na. Iniabot ni Maisie ang cake sa kanya. Itinaas ni Nolan ang ulo at tiningnan siya, ngunit ang unang bagay na nakakuha ng kanyang pansin ay ang pahid ng chocolate cream sa sulok ng kanyang mga labi. Sige na nga, hindi ko pa rin matatapos lahat ng ito mag-isa. Ipapasok na sana ni Maisie ang cake sa bibig niya. Tumigil si Nolan sa ginagawa, kiniliti, at naglabas ng ngiti. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Nilapitan siya ni Maisie gamit ang tenga. Ano ba yan? Itinuwid ni Nolan ang ulo, hinalikan siya sa sulok ng kanyang mga labi, at saka pinunasan ng magaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri. Natikman ko na, pero hindi kasing tamis ng asawa ko. Namula si Maisie at nagmumakmak sa mahinang tinig, walang hiya ka. Ngumiti naman si Nolan, pero lagi naman akong ganito, di ba? Patuloy niyang tinikman ang cake na hawak niya at tumango, oo nga, pero mahal ko ang kawalang hiya mo. Itinaas ni Nolan ang kamay at pinisil ang baba nito. Darating sa 2 ang pinsan mo at Riley sa Stoslow Days, at dito mo na lang sasamahan ang bestie mo. Inaabangan mo ba yan? Nagulat si Maisie at nahulaan na darating si Riley para makilala ang lolo niya. Kung gayon ay nagawa niya hindi maiwasang tumawa ng malakas nang makita ang selos na itsura ni Nolan. Hindi lang ikaw ay isang walang hiya pare, pero inggit ka rin. Kahit gusto ni Riley na magstay sa akin buong araw, yung asawa niyong sa kanya hindi papayag na sa kanya na lang ang gusto niya. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sina Luis at Riley sa Stoslow. Ngayon lang ito nakita ni Riley si Hernandez at kinabahan siya sa nangyaring pagkikita. Hinihintay sila ni Maisie at Nolan sa labas ng airport nang lumabas si Riley at nakita si Maisie. Kinawayan siya nito, iniunat ang kanyang mga braso palabas, at tumakbo palapit sa kanya. Z, niyakap naman niya si Maisie. Ako na miss kita. Napatingin ang 2 lalaking nakatayo sa gilid sa 2 babaeng magkayakap at nagtinginan sa isa't isa. Kailangan din ba nating gawin ito? Hindi, kalimutan mo na. Napilitang umupo si Luis sa upuan ng co-passenger habang si Nolan ang naghahatid sa kanila pabalik sa mansion ni Derama, habang ang 2 babae ay nakaupo sa mga upuan sa likuran. Ilang beses na silang hindi nagkita buwan at marami pang dapat pag-usapan, kaya naman mas lalo pang nanahimik ang 2 lalaking nakaupo sa harapan. Z,
Alam mo ba si Zyla at Yarek? Ibinaba ni Riley ang boses niya at binulong ito sa tenga niya. Ang kanyang mahina ang boses, pero ito ay imposible para sa dalawang lalaki sa harap na hindi marinig ang kanyang sa isang tahimik na kotse. Ang mga kamay ni Maisie, na nag-i-adjust ang collar niya, tumigil sa paggalaw. Magkasama ba sina Zyla at Yarek? Sa totoo lang, naging abala siya sa pagbubukas ng bagong branch kamakailan kaya hindi siya nagbayad pansin sa alinman sa mga domestic news. Napalingon si Luis at tumingin sa Riley, bakit parang hindi ka masyadong talkative? Kapag kasama mo ako, medyo tumigil muna si Riley at nagpout. Best friend ko si Z. So paano mo may kukumpara ang sarili mo sa aking matalik na kaibigan? Madalas lang akong magsalita tuwing kasama ko si Z. Si Nolan, na nagmamaneho, ay casual na nagsabi, natural lang sa asawa mo na kumilos ng medyo nababalisa kapag malapit na niyang itaas ang ex-girlfriend mo, Mr. Lucas. Natatawang sabi ni Maisie. Ngumiti naman si Luis, ang makita ang aking pinsan sa batas na napabayan ng aking pinsan ay medyo isang eksena din. Hindi na nagsalita si Nolan. Tumingin sa kanila si Maisie. Ang bata lang naman ninyong dalawa. Tama na, mga bata. Tumanggaw si Riley at biglang may naalala. By the way, Mr. Goldman, di ka ba related kay Yarek? Balita ko, palagi siyang napapaligiran ng hindi mabilang na mga babae, kaya masasaktan ba si Zyla sa kanya? Kabanata 1129. Nakasimangot si Nolan. Wala akong masyadong alam sa kanya. Tinatakpan ni Luis ang noo ng isang kamay at tumingin maaga. Since idle ka na para mag-alala sa affair ni Zyla, bakit hindi ka mag-alala sa pagkikita ninyo sa lolo ko muna? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Riley nang hawakan niya ang kamay ni Maisie. Z, ang lolo mo. Siya ba ay isang mahigpit na tao? Parang wala nang magawa si Maisie. Pinaglalaroan ka lang niya. Hindi naman strict si lolo. Panandalian lang kumalma ang puso ni Riley, pero muling noindang ito nang makilala niya Hernandez sa personal. Bagamat naka-wheelchair si Hernandez, ang kanyang dominanting aura ay nagbigay muna ng mahigpit at mahigpit sa iba impresyon. Nakatayo siya roon sa kawalan. Hi, lolo, hello. Ang sarap makilala ka. Nakasimangot si Hernandez at nalito ang tingin kay Luis. Bakit ka nagpakasal sa asawa na nag-stutter? Hindi maiwasan ni Luis na mapangiti. Lalong napahiya si Riley. Itinaas niya ang kanyang ulo at seryosong tugon. Lolo, hindi ako nag-stutter. Ako. Kinakabahan na ako. Kinakabahan ka na. Medyo gaman ang loob ni Hernandez at ibinaba ang teacup sa kamay niya. Ayan na wala naman dapat kabahan. Hindi ako tigre. Hindi na napigilan ni Maisie na tumawa. Lolo, ito po si Riley, first time kitang makilala. So, hindi maiiwasan na hindi siya kinakabahan. Hernandez pinigilan ang kanyang tame-time expression at kumaway ng kamay. Upo ka na. Kapamilya na tayong lahat ngayon, kaya hindi na kailangang gumawa ng lahat kaya formal. Tumanggaw si Riley at umupo sa sofa. Nang uupo na si Luis sa tabi niya, biglang nagtaas ng boses si Hernandez. Hindi kita pinayagan pahintulot na umupo pa lang. Itinaas ni Luis ang ulo. Bakit hindi ako makaupo? Hindi ko gusto si Nolan bago ito, at hindi kita gusto ngayon, diretsyong sabi ni Hernandez na hindi pinansin ang Nolan's presensya. Inangat ni Nolan ang tingin at tumingin sa kanya pero hindi siya nagsalita. Napasimangot si Luis, pwede mo naman siyang dislike lahat ng gusto mo, pero bakit mo ako hindi magugustuhan ngayon ako rin ang iyong biological apo? So paano kung apo kita? Mayabang na inilayo ni Hernandez ang mukha. Ikaw hindi man lang sinabi sa akin na magpapakasal ka na noon, at nandito ka at humihingi sa akin na ipakita sa iyo ang ilang respeto. Panipi, wow, injustice ito sa pinakamataas na ito. Hindi ko nga alam na facade lang pala ang pagkamatay mo. Nakaupo si Luis pababa ng direkta. Sumulyap si Riley kay Hernandez. Lolo, wag mo na siyang paawain. Si inay ay may pinagalitan din siya, kaya naawa talaga ako sa kanya. Nagpakawala ng masaganang tawa si Hernandez. Deserve niya ito. Napalingon si Luis at tiningnan si Riley. Napakaganda ng ugali ni Riley nang humarap siya kay Hernandez, pero mukhang sobrang mayabang nang makipagpalitan siya ng tingin kay Luis. Umupo sina Maisie at Nolan at tahimik na uminom ng tsaa. Lalo na ang gleeful ni Nolan. Tila hindi na niya kailangang magdusa sa sarkastikong pananalita ni Hernandez remarks lang dahil apo siya ni Tito basta nandyan si Luis. Biglang nakatanggap ng text message sa cellphone si Maisie, at tinignan siya ni Nolan nang tumayo siya at lumabas ng gusali at pumasok sa looban.
Mensahe iyon ni Zyla. Kaka-reply lang niya sa text message nang yakapin siya ni Nolan mula sa likod. Kanino ba ang mensahe niyan? Natatawang sabi ni Maisie. Zyla, bahagyang nakasimangot si Nolan. Baka totoo ang sinabi ni Riley. Dinala na ni Yarek si Zyla sa Yar Amor. Tumalikod si Maisie at tumingin sa Nolan. Ang kanyang mga dokumento ay kinuha ang layo mula sa kanya, at hindi siya maaaring kahit na bumalik sa Slakovo ngayon. Saglit na nagmuni-muni si Nolan. Hindi naman gagawin ni Yarek kung ang gusto niya ay lokohin lang. Niya ibang babae. So, sinasabi mo ba na sineseryoso ni Yarek ang relasyon nila ni Zyla this time? Takang tanong ni Maisie kung paano pinukaw ni Zyla si Yarek. Hindi ko alam ang marami tungkol sa mga detalye, ngunit Zyla ay isang tao na nag-endorso ng mga produkto ng Soul Jewelry, not to mention na nagpahiram din siya ng tulong kay Riley bago ito. Aware siguro si Zyla sa relasyon ni Nolan kay Yarek since pinadala niya sa akin ang text message na iyon. Ako ang tao lang na kaya niya. Bangaling ka na ngayon. Yung reputasyon ni Yarek bilang playboy ay talagang kilala sa bilog. Sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan, dapat itong maging isang piraso ng cake para sa kanya upang makuha ang kanyang mga kamay sa anumang uri ng babae na gusto niya. Hindi niya talaga kailangan para maging napakahirap ng isang babae o kaya ikulong sa tabi niya. Kabanata 1130. Unless may ibang ulterior motive siya, talagang seryoso siya sa relasyon nila ni Zyla this time sa paligid. Hinaplos ni Nolan ang mga dulo ng buhok ni Maisie. Nagkataon lang na magbibiyahe ako sa Yar Amor para bisitahin Tristan sa isang linggo. Gusto mo bang magtag-along? Inayos ni Maisie ang kurbata niya para sa kanya. Oo nga naman. Zyla tumulong sa pag-promote ng mga produkto ng Soul Jewelry noon at pinamamahalaang upang mapalakas ang aming mga benta sa pamamagitan ng isang makabuluhang margin, kaya paano ko hindi maaaring pumunta, ang mga mata ni Nolan ay napuno ng pagmamahal. Katatapos lang magpatuyo ni Zyla nang tumunog ang kanyang cellphone. Bahagyang nakahinga siya nang nakita niyang sinagot ni Maisie ang kanyang mensahe. Agad niyang ibinalik ang telepono sa ilalim ng una nang marinig ang mga yapot na paparating mula sa kabilang pintuan. Itinulak ni Yarek ang pagbubukas ng pinto, pumasok, at nakita niya itong nakaupo sa harap ng dresser, smiring buhok pag-aalaga mga produkto. Napakunot naman siya ng ulo. Hindi mo kinain ang almusal mo ngayon. Hindi naman ako gutom. Binalika ni Zyla ang mahabang buhok at tiningnan siya sa salamin. Ang pagiging isang tanyag na tao, kailangan kong manatili sa hugis, kaya ang isang mas kaunting pagkain ay katumbas ng mas kaunting paggamit ng calorie. Lumakad si Yarek sa likod niya, iniunat ang kanyang mga braso, pinutok ang mga ito sa mesa sa tabi niya, kinuha ang isang kumpol ng kanyang itim na buhok, at pinindot ang mga ito sa kanyang mga labi. Mas gusto ko na plumper ka kesa ngayon. Mukhang walang pakialam si Zyla. Ayoko na yung taong gusto mo. Napatawa siya at hinaplos ng palad ang pisngi nito. Tatanggapin ko ang kahit ano basta galing sila sa iyo, Miss Mayweather. Napalingon siya para tingnan si Yarek. Gusto ko nang mamili. Ang paglagi sa isang hotel araw-araw mula bukang liwayway hanggang sa takip silim ay masyadong boring. Pinisil ni Yarek ang baba nito gamit ang mga dulo ng kanyang mga daliri at itinaas ang mukha nito. Mas maganda kung hindi ka muna lalabas. Ano ang ibig mong sabihin? Itinapon ni Zyla ang kamay niya palayo at tumayo. Yarek Hathaway, alam mo ba yan ilegal ba talaga ang pagkakakulong mo sa akin ng aking trabaho, endorsements, at mga kaganapan ay naantala para sa kaya mahaba. Malaki ang nawawala sa akin dahil sa iyo. Ibinalot ni Yarek ang mga braso sa baywang nito at hinayla siya sa mga braso nito. She subconsciously propped ang mga kamay nito sa dibdib nito para hindi siya aksidenteng halikan nito. Nag-smirk siya. Ikaw ang humingi ng lahat na ipagpaliban ng isang buwan bago ang lahat. May pakialam ka ba tungkol sa pagkawala? Iniwas niya ang mukha. Pagsisisihan ko ba ang desisyon ko ngayon, kailangan ko ng pera ngayon? Agad siyang tumugon, magkano ang kailangan mo? Pwede ko na ibigay sa iyo. Naiinis si Zyla. Ayoko ng pera mo. Niyakap siya ni Yarek at sinabing, hindi kita pinapayagang lumabas sa panahong ito para sa iyong sariling kapakanan. Para sa sarili kong kapakanan. Napalingon si Zyla at umusok. Pagkatapos ay may naisip siya at tumingin sa ang malalalim na mata ni Yarek. Natatakot ka na baka mag-move on sa akin ang fiancé mo, di ba? Nagtaas ng kilay si Yarek at hindi na sumagot doon. Naglabas ng walang pakialam na smirk si Zyla at hinaplos ang kanyang collar. Mr. Hathaway, ikaw ang dahilan ko problema kasi dinala mo ako sa Yar Amor.
Hindi mo magagawang upang iling ang responsibilidad of ang iyong balikat kung nagagawa ng fiancé mo na maglatag ng daliri sa akin. So, ilang segundo itong tumigil at nilapitan ito. Hindi kita palabasan dahil pinipigilan ko ang sarili ko mananagot para sa iyong kaligtasan. Nang makitang inamin na niya ito ay bahagyang nagulat si Zayla at nanatiling tahimik para sa isang minuto. Kung ganoon, kailan ako makakalabas? Sinuportahan ni Yarick ang mga pisngi nito sa kanyang mga palad. Entertain mo ako. Siguro nga ipapalabas kita kung mapapasaya mo ako. Sumulyap sa kanya si Zayla. Paano mo gustong ma-entertain? Itinakbo ni Yarick ang daliri niya sa mga seductive lips nito at nagtanong na may smirk sa mukha, ano sa palagay mo, Miss Mayweather? Agad siyang nag-react sa ibig niyang sabihin at hinubad ang sinturo ng bathrobe. Ang bathrobe ay dumaos na sa ang sahig, nakalantad ang kanyang makinis at makatarungang katawan. Bumaba ang tingin ni Yarick sa katawan nito, pero mukhang walang pakialam ang ekspresyon nito. Ibinalot ni Zayla ang kanyang mga braso sa leeg at hinalikan ang sulok ng kanyang mga labi. Nanlabo ang mga mata ni Yarick kahit nang lumapag ang halik nito sa kanyang Adam's apple. Lumakas ang turbulence sa ilalim ng kanyang mga mata nang itulak niya ito papunta sa dressing table. Hindi si Zayla handa para doon, at sinira niya ang pagtatanggol nito ng walang anumang pakikibaka. Ni isa sa kanila ay hindi alam kung ilang oras na ang lumipas ay hinayla si Zayla sa kanyang mga bisig na tila siya ay isang nalulunod na babae. Itinaas ni Yarick ang buhok na nakadikit sa kanyang mga pisngi, isinuot ito sa likod ng kanyang mga tainga, at nakatitig sa mga mata nitong bahagyang hangkag. Hindi lang ito ang paraan para mapasaya ako.